in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the certifications? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos, lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts at kung saan talaga ginamit ang pera. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer. Wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair,
is the perfect illustration of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. In other words, Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics, sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? The second content, yung mga pinaggastosan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware about the activities where the confidential funds were allegedly spent? Third, alam raw nila na hindi napunta ang funds sa mga gastusing ipinagbabawal sa confidential funds, kagaya ng payment of salaries and wages, overtime, allowances, or fringe benefits. Mr. Chair, I wish to raise, there is one common answer coming from our SDOs. Wala silang alam dahil ang pera ay ibinigay sa mga security officers. Fourth certification, any equipment purchased was supposedly relevant to the confidential and or intelligence activities. Mr. Chair, suffice it to say that the SDOs are totally unaware of how the confidential funds were spent, primarily because they were not the one who disbursed the same. E paano po nila patututuhanan ang nilalaman ng mga certifications na ito? Certifications which were sworn to before a notary public. To emphasize, Mr. Chair, and as seen from one of the certifications, which our Secretariat is showing right now, our Vice President and SDO Acosta signed and certified this certification before the notary public, and that is Attorney Abella. Ano po ba ang sabi ng mga SDO? We all learned from the hearing on November 25 that while SDO Acosta did encash the check, according to her, wala po siyang alam kung saan napunta yung confidential funds kasi po ito ay turned over sa VP-SPG. Mr. Chair, this is totally, if not completely, contradictory to the contents of the certification. It's the exact same story for Mr. Fajarda of DepEd, Mr. Chair. Sabi po nila, Ms. Acosta at Mr. Fajarda, sa ating pagdinig na hindi talaga nila alam kung saan ginastos ang pera. In other words, malay po ba nila kung napunta nga ba sa intelligence or confidential operations and activities ang pera?
Malay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, liquidation report, and most importantly, certification. But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajardo did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito sa kanilang certification. They did this not just once, not just twice, but thrice for Mr. Fajardo. And for Ms. Acosta, I have to state, she did it 4 times. Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to take this in consideration with the counter offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery? There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. The receipt was in consideration of his commission of some crime, and that relates to the exercise of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol at sinusuhulan as provided under Article 212. Except, of course, disqualification and suspension, because these two penalties apparently apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin
handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda ang mga envelopes kay USEC Mercado at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9 months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence USEC Mercado, to which she failed to do. And we may recall, Mr. Chair, during our interpellation with USEC Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to influence her decision as Hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again, another key official in the procurement process of the DepEd. And yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. Yung nauna, Mr. Chair, USEC Mercado, she was the hope of DepEd. And this time, we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee. Both admitted having received envelopes with money inside. Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating Chief Accountant ng DepEd, Ms. Runa Catalan. Like former USEC Mercado, like Mr. Osayas, Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajarda, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the 3 key officials of DepEd, who I previously mentioned, USEC Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who received envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed on this alarming revelation. Tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang 3 opisyales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating Vice Presidente. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon
patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-bailable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos, at ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga 612,500,000 pesos, lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse na ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer.
Dito naman po sa Department of Education, ang payee sa mga cheque ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda, former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112 million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub, sino ang sentro, sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy
na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Jinky Luistro. The Chair would like to recognize the Honorable Manuel. Thank you, Mr. Chair. Good morning sa ating mga kapwa mambabatas. Mr. Chair, sa inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, we recognize the efforts of our colleagues, yung mga staff, secretariat, at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigasyon in aid of legislation. Isang mahalagang precedent itong naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito ay napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng busisihin, pwedeng tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay dapat hindi makawala basta-basta yung mga hindi nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay isang malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na atat na magkaroon ng confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirerespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang pwedeng gawing isang scheme yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang malaking question mark, malaking red flag talaga na kinailangang gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong mga supporting documents, yung mga resibo or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds, limited na nga in the first place ang pwedeng mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong-buong mga ahensya, kahit yung COA, kinailangang gumawa ng isang unit, yung ICFAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit, para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay hindi kinikilala ng Office of the Vice President at maging ng mga opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailangang gumamit ng mga peking pangalan. Pag ganun ba, yung mga security officers na siyang nag-handle di umano ng confidential funds ng OVP tsaka DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special dispersing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal ng OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang inatasan ng Joint Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang utos mismo ng nakaupong vice-presidente na si Sara Duterte. Itong pag-utos niya na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang Special Dispersing Officer o SDO? Wala rin ba siyang tiwala doon sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DepEd? Wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit. Kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho. Pero the fact na magsusumite ng mga
peke-agresibo sa COA, yun din actually, Mr. Chair, ay pag-disregard ng Vice Presidente sa mandato ng COA. And Mr. Chair, we have established na laging ginagamit ng Vice Presidente yung usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya Mr. Chair, liban sa mga naging efforts din ng ating komite, gusto din nating kilalanin yung ginawa ng ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito dahil public funds yun ang kataya, yung mga kababayan natin ay naging interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawa-gawang kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikayat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga noona ay nagdadalawang isip pa pero lately ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Patuloy po tayong tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na gampanan yung ating papel bilang mga citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung ating pinag-uusapan at tinitiyak na gumawa dapat ng tama at aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating topic, Mr. Chair, lalo na ito nga is a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair, na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong Vice Presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa pakikilahok din ng ating mga kababayan, ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at sinimulan yung pagtahak doon sa track ng pagpapa-impeach, Mr. Chair. And on our end, as a legislator, kasama ang fellow representatives natin sa Makabayan Coalition, dahil nandyan yung effort ng ating mga kababayan, inendorso natin yung ganong impeachment complaint as a logical track para matiyak, no, yung pananagutan. This of course comes along with continued discussion sa various committees dito sa Kamara on essential points related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung General Appropriations Act ay titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa Vice Presidente, sa mga opisyal ng OVP tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. The chair would like to recognize Congressman Franz Castro.
Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair. Kasi narinig ko kanina ang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako, no, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga, nandoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan. Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte
na ibigay doon sa mga security officer. Ginawa naman ng ating ng mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero ano na yung kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund, na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved, 'di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to erring officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair.
With the indulgence of I yield to Congresswoman Kong- Castro. Kong Mr. Zia. Chair, Congressman ako- Sia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung pinag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ehensya sa sa judiciary or ehekutiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable apart from what they're doing right now as part of the internal investigation. They're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Mr. Chair. Congresswoman Franz May I Castro. continue, You are Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggihan maaring itanggihan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan, ma-absuelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa good government. At ito ba ang siguro hindi nyo rin you can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee, no? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds. 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President.
lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin. House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no, siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.